Welcome sa munting YouTube channel natin guys. Please support my videos. Like, comment and subscribe lang po mga idolo. Maraming salamat po. Story Present, Myriad World Inventory Box. Kabanata 2841. Pagkatakbo ni Wenwen palabas ng bahay, ang gulo ng isip niya. Napuno ng kalungkutan ang kanyang isip. Sa makatuwid, nang tumakbo siya, hindi siya tumingin sa kalsada. Sa halip, tulala siyang tumakbo. Isa lang ang nasa isip niya, at iyon ay ang pag-alis ng bahay hanggat maaari. Nang medyo malinaw na ang kanyang isip, hindi na niya alam kung nasaan siya. Gayunpaman, hindi nagmamadali si Wenwen. Anyway, ayaw niyang umuwi ngayon, ni ayaw niyang kontakan sina Tingting at Mengmeng. Ito ay dahil hindi niya alam kung paano ito ipapaliwanag sa kanyang dalawang matalik na kaibigan. Napagkasunduan nila noon na magsasama silang tatlo sa Jiangzhou University. Sa huli, ngayong natanggap na ang kanyang dalawang matalik na kaibigan sa Jiangzhou University at natupad ang kanilang unang pangako, kailangan niyang pumunta sa kapital para mag-aral sa universidad. Sinira niya ang kanyang pangako at mahihiwalay na siya sa dalawa niyang matalik na kaibigan. Higit sa lahat, mas malayo siya kay Huang Feng. Bagamat napaka-convenient na ng transportasyon ngayon, ang dalawang lugar ay masyadong malayo sa isa't isa. Sa totoo lang napakahirap makipagkita sa isa't isa. Kung hindi magkakaroon ng napakaraming long-distance na relasyon na hindi natatapos sa huli. Hindi pa niya nakumpirma ang kanyang relasyon kay Huang Feng, ngunit sa huli, malayo na siya. Paano niya ito matatanggap? Naglakad si Wenwen ng walang patutunguhan at walang kamalay-malay na nakarating sa gilid ng lawa. Pagod siya sa pagtakbo, kaya humanap siya ng bangkito at umupo. Madilim ang paligid. Natakot siyang mag-isa, ngunit ayaw niyang bumalik at makita ang sinuman. Maliban kay Huang Feng, gustong-gusto ni Wenwen na makita si Huang Feng ngayon. Gusto niyang sabihin sa kanya ang mga hinaing at iniisip sa kanyang puso. Gusto niyang sabihin sa kanya na gusto niyang pumunta sa Jiangzhou University tulad niya. Gusto niyang manatili sa tabi niya at makita siya araw-araw. Gayunpaman, natakot si Wenwen na makita si Huang Feng sa oras na ito dahil hindi niya alam kung paano ito sasabihin nang makita niya si Huang Feng. At saka, ano ang magagawa niya kahit sinabi niya iyon? Maaaring trituhin pa rin siya ni Huang Feng bilang isang nakababatang kapatid na babae. Hindi siya nagkaroon ng pagkakataon na habulin si Huang Feng. Wala siyang pagkakataon ngayon, at maaaring wala siyang pagkakataon sa hinaharap. Kung magkikita sila, mas lalo lang siyang hindi komportable. Nakatingin sa kumikinang na lawa sa ilalim ng madilim na liwanag ng gabi, talagang gustong tumalon si Wenwen dito. Pagkatapos, hindi siya magkakaroon ng maraming problema at magiging malaya. Gayunpaman, ayaw niyang tanggapin ito. Nagsisimula pa lang ang buhay niya. Siya ay nasa kanyang kalakasan. Sayang naman kung mamatay siya ng ganito. Ngunit, ano ang dapat kong gawin? Nalilitong isip ni Wenwen. Masasabing simula nang makilala niya si Huang Feng, iniisip na niya kung paano makapasok sa Jiangzhou University at kung paano pagbutihin ang relasyon nila ni Huang Feng. Ngayon, ang kanyang marka sa pagsusulit sa pasukan sa kolehiyo ay sa wakas ay sapat na upang makapasok sa Jiangzhou University. Akala niya ay malapit nang magkatotoo ang dati niyang pangarap, pero sa huli, ganoon din ang nangyari sa mga oras na ito. Sobra naman sina tatay at nanay. Paano nila ito magagawa? Sa pag-iisip sa ginawa ng kanyang mga magulang, muling nagalit si Wenwen na unti-unting kumalma. Masasabing ang lahat ng ito ay sanhi ng kanyang mga magulang. Kung hindi nila itinago ang katotohanan na binago niya ang kanyang eksaminasyon sa pasukan sa kolehiyo, hindi sana umunlad ang mga bagay hanggang sa puntong ito. Gayunpaman, ngayong binago ang kanyang pagsusulit sa pasukan sa kolehiyo at naisumat na niya ito, kahit gaano siya nagsisi, wala itong silbi. Sa ganitong mga kalagayan, walang paraan na maaari niyang baguhin ang kanyang pagsusulit sa pagpasok sa kolehiyo at pumunta sa Jiangzhou University. I don't care. I must go to Jiangzhou University. At most, I won't go to college this year. I will choose to repeat my studies. Napaisip si Wenwen sa sarili. Habang pinag-iisipan niya ito, mas naramdaman niyang dapat niya itong gawin. Ang pagpunta sa Beijing University ay nangangahulugan na siya ay mahihiwalay kay Huang Feng sa loob ng 4 na taon. Sa panahong ito, maraming aksidente ang maaaring mangyari.
Kung pipiliin niyang ulitin ang kanyang pag-aaral, kailangan lang niyang mahiwalay kay Huang Feng sa loob ng 1 taon. Bukod dito, ito ang bayan ni Huang Feng, at babalik si Huang Feng paminsan-minsan. Bilang karagdagan, ang kanyang 2 kapatid na babae ay nasa Jiangzhou. Kahit na ang 1 taon ay isang mahabang panahon, naniniwala siya na kaya niyang magtiyaga. Upang manatili kay Huang Feng at makapag-aral sa lungsod kung saan naroon si Huang Feng, determinado si Wenwen na ulitin ang kanyang pag-aaral sa loob ng 1 taon. Alam ni Wenwen na tiyak na hindi sisang-ayon ang kanyang mga magulang sa kanyang desisyon, ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya makikinig sa kanyang mga magulang. Kahit anong ugali nila, hindi siya nakikinig sa kanila. Nakapagdesisyon na siya, at hinding-hindi na niya ito babaguhin. Pagkatapos magdesisyon, lumuwag din ng husto ang mood ni Wenwen. 1 taon lang iyon, at malapit na itong matapos. Sa panahong iyon, makikita na niya si Huang Feng, ang kanyang mabuting kapatid. Tumayo si Wenwen at gustong bumalik. Gusto niyang sabihin sa kanyang mga magulang ang tungkol sa kanyang desisyon. "Little girl, mag-isa ka ba?" Pabalik na sana si Wenwen ay may narinig na boses ng hooligan na ikinagulat ni Wenwen. Pagkatapos, mula sa kanyang likuran, may ilang binata na may makulay na buhok ang lumapit. Nakatuon ang mga mata nila sa kanya, na ikinagulat at takot ni Wenwen. Hindi ako nag-iisa. Kasama ko ang boyfriend ko. May gagawin siya at umalis sandali. Babalik siya kaagad. Pinilit ni Wenwen na kumalma. Sa oras na ito, hindi malulutas ng gulat ang problema. Kung alam nila na nag-iisa siya, maaaring magkaroon ng problema. Tamang-tama, pagkatapos marinig ang mga salita ni Wenwen, ang mga kabataang iyon ay hindi namamalayang tumingin sa paligid at naging mas maingat. Gayunpaman, ang ikinabahala ni Wenwen ay hindi umalis ang mga kabataang iyon. Medyo nag-alinlangan lang sila. Nang makita ito, nagpasya si Wenwen na umalis sa lugar na ito sa lalong madaling panahon. Ayaw na niyang manatili pa sa mga taong ito. Kung hindi, maaaring may mangyari. "Beauty, aalis ka na." Pinigilan ng mga binata si Wenwen. "Di ba sabi mo hinihintay mo ang boyfriend mo dito? Bakit ka aalis ngayon?" "Panipi, I'll meet my boyfriend in the front," sabi ni Wenwen. "Siguradong nagsisinungaling ka." Nakangiting sabi ng isa sa mga binata kay Wenwen, "Wala kang ang boyfriend. Mag-isa ka lang di ba? Kung hindi, sino ang handang iwan ang kanyang kasintahan na mag-isa sa madilim na lugar na ito?" "Panipi, yeah, Beauty, why don't you let us accompany you? Ang dami namin. You can choose one to be your boyfriend, or all of us. We don't mind." "Oo, wala kaming pakialam." Mukhang alam ng mga binata na iyon na ngayon lang ay nambobola si Wenwen. Lalong mayabang ang usapan nila at dahan daw ang lumapit kay Wenwen. "Anong ginagawa mo? Huwag kang lalapit. Malapit nang dumating ang boyfriend ko." Hinaranggan ang daan palabas. Labis na naguguluhan si Wenwen. Nanghihinayang siyang pumunta sa madilim na lugar na mag-isa. At saka, hindi niya sinabi kahit kanino. Dahil sa kasalukuyang sitwasyon, natakot at desperado si Wenwen. Kabanata 2842. Boyfriends mo kami. Ano sa tingin mo? Maaari kang pumili ng sinuman sa amin. Wala kaming pakialam kung pipiliin mo kaming lahat. Ang mga binata na iyon ay tila nakita sa pamamagitan ng bluff ni Wenwen. Humajijek sila at hindi man lang siniseryoso ang sinabi ni Wenwen. Kung tutuusin, hindi naman bobo ang mga binatang iyon. Nakita rin nila ang bluff ni Wenwen. Wala naman siyang boyfriend. Kung talagang may boyfriend siya, hindi siya mag-isa dito. At least, akala nilang lahat ay hindi hahayaan ng isang lalaking may girlfriend na mag-isa dito ang girlfriend niya. "Huwag kang lalapit. Huwag kang lalapit. Pag lalapit ka ulit, sisigaw ako ng tulong." Nakita ni Wenwen na ang kanyang dahilan ay hindi natakot sa mga taong ito. Sa sobrang takot niya ay namutla ang mukha niya. Nanginginig ang boses niya. Nang makita ang pag-uugali ni Wenwen, ang mga binata ay mas sigurado sa kanilang mga hula. Iyon ay, si Wenwen ay nag-iisa, at walang sama-sama sa kanya, lalo na ang isang tinatawag na kasintahan. Mahaba ang gabi. "Beauty, bakit hindi ka namin samahan?" "Yeah, we are very considerate. Do you want to have a try?" "Beauty, huwag kang tumanggi. Papasayahin ka namin." Ang mga kabataang iyon ay nakakita sa pamamagitan ng bluff ni Wenwen,
kaya sila ay mas matapang. Ang swerte nila na makatagpo ng dilag tulad ni Wenwen sa gabi. Baka matagal na silang hindi makatagpo ng ganitong kagandahan kaya hindi sila madaling sumuko. Kung hindi nila matamasa ang ganitong kagandahan, sila ay parusahan ng Diyos. Huwag kang lalapit. Huwag kang lalapit. Napaatras si Wenwen at gulat na sinabi. Sa oras na ito, labis na nanghihinayang si Wenwen. Nagsisi siya na lumabas siyang mag-isa. Nagsisi siya na pinatay niya ang kanyang telepono sa galit. Nagsisi siya na hindi niya sinabi kahit kanino na nandito siya. Nagsisi siya na pumunta siya rito. Hindi niya inaasahan na makikilala niya ang mga taong ito pagkatapos niyang pumunta rito. Beauty, huwag kang matakot. Lahat tayo ay mabubuting tao. Oo, lahat tayo ay mabubuting tao. Beauty, huwag kang matakot. Beauty, sabay tayong magsaya. Ang mga kabataang iyon ay hindi natakot kay Wenwen. Sa halip, sobrang proud sila nang makita nila ang takot na ekspresyon ni Wenwen. Sa oras na ito, masigurado sila na nag-iisa si Wenwen. Wala naman siyang boyfriend. Nakaramdam ng desperado si Wenwen. Kung kailangan lang niyang uulitin ng 1 taon, tiyak na magtitiis at maghihintay siya. Bagaman ang 1 taon ay hindi isang maikling panahon, nadama ni Wenwen na kaya niyang magtiis at magpumilit. Kumpiyansa siya na sa tulong ni Mengmeng at Tingting, makukuha niya ang pabor ni Huang Feng. Gayunpaman, kung siya ay dinungisan ng mga taong ito, kahit na hindi alam ng iba, naramdaman ni Wenwen na hindi na niya makakaharap si Huang Feng. Pakiramdam niya ay hindi na siya karapat-dapat na mabuhay sa mundong ito. Kaya naman, si Wenwen ay nasa kawalan na ng pag-asa. Ayaw niyang madungisan ng mga taong ito. Kapag nadungisan na siya, matatapos na ang buhay niya. Kuya, nasaan ka? Halika at iligtas mo ako. Sa kanyang sandali ng kawalan ng pag-asa, hindi inisip ni Wenwen ang kanyang mga magulang. Sa halip, naisip niya si Huang Feng. Inaasahan niya na si Huang Feng ay maaaring maging tulad ng isang superhero at lumitaw sa kanyang harapan kapag siya ay nasa panganib. Pagkatapos, ililigtas niya siya. Gayunpaman, kahit na may ganoong pag-asa si Wenwen sa kanyang puso, alam din niyang napakaliit ng posibilidad na mangyari ang ganoong bagay. Ito ay dahil hindi alam ni Huang Feng ang kanyang kasalukuyang sitwasyon, lalo pa kung nasaan siya ngayon. Si Wenwen ay labis na nagsisisi sa oras na ito. Nadama niya na dapat ay nagpadala siya ng mensahe kay Huang Feng o Tingting nang umalis siya sa bahay upang sabihin sa kanila kung nasaan siya. Hindi siya dapat pumuslit dito mag-isa tulad ngayon. Dahil dito, hindi niya alam kung kanino siya hihingi ng tulong kapag siya ay nasa panganib. Gayunpaman, gaano man kalakas ang pagdarasal ni Wenwen sa kanyang puso, alam niyang ito ay para lamang aliwin ang sarili. Walang paraan upang baguhin ang kasalukuyang sitwasyon. Nasa panganib pa rin siya ngayon. Beauty, huwag kang matakot. Mamahalin ka namin. Beauty, ibahagi sa amin ang napakagandang pakiramdam na ito. Nang makita ng mga binata ang kawalan ng pag-asa sa mukha ni Wenwen, wala silang balak na tumigil. Sa halip, lalo silang natuwa. Ito ay dahil masigurado sila ngayon na si Wenwen ay hindi lumabas na may kasintahan. Lumabas siyang mag-isa. Kung iyon ang kaso, magkakaroon sila ng mas mahusay na pagkakataon. Matapos matanto ng mga kabataang ito ang sitwasyong ito, sila ay labis na nasasabik. Hindi sila nagkaroon ng pagkakataon na makilala ang isang dilag tulad ni Wenwen. Ito ang unang pagkakataon na nakatagpo sila ng ganoong kagandahan, kaya natural, tuwang-tuwa sila. Palibhasa'y makapagpalipas ng isang napakagandang gabi sa gayong kagandahan, ang mga kabataang ito ay labis na nasasabik. Papalapit ng papalapit ang mga binata. Lalong natakot ang puso ni Wenwen. Sa sobrang takot niya ay napapikit pa siya. Tanging ang imahe ni Huang Feng ang lumitaw sa kanyang isipan. Bang, bang, bang. Ilang sandali matapos ipikit ni Wenwen ang kanyang mga mata, hindi niya naramdaman ang pagsalakay ng mga binatilyong iyon. Sa halip, nakarinig siya ng kakaibang tunog, parang tunog ng sako na hinampas at nahulog sa lupa. Bagamat si Wenwen ay naguguluhan at nakikiusyoso, siya ay natatakot na imulat ang kanyang mga mata. Ayaw niyang makita ang mga taong iyon at mga larawang ikinaiinis niya. Nandito ako, okay lang. Isang pamilyar na boses ang narinig sa tenga ni Wenwen. Nang marinig ni Wenwen ang boses na ito, ang una niyang reaksyon ay naghahalusinate siya. Dahil sa sobrang namis niya, naghahalusinate siya.
Gayunpaman, hindi niya napigilan ang kanyang kuryosidad at binuksan ang kanyang mga mata. Pagkatapos, nakita niya ang taong matagal na niyang iniisip. Nandito ka pala, nananaginip ba ako? Bulong ni Wenwen sa sarili. Hindi ka nananaginip. Nandito talaga ako. Hinawakan ni Huang Feng ang tuwid na itim na buhok ni Wenwen at sinabing may magiliw na ngiti sa kanyang mukha. Kuya, nandito ka talaga. Mariing kinusat ni Wenwen ang kanyang mga mata upang matiyak na hindi guni-guni ang kanyang nakita. Puno ng labis na kaligayahan ang mukha niya. Bigla niyang isinubsob ang sarili sa mga bisig ni Huang Feng at tuwang-tuwang sinabi. Oo, nandito ako. Huwag kang mag-alala. Nandito ako. Magiging maayos din ang lahat. Alam ni Huang Feng na lumalakas ang emosyon ni Wenwen sa oras na ito. Hindi niya agad na itulak si Wenwen. Sa halip, hinaplos niya ang buhok nito at marahan siyang inaliw. Labis na nag-aalala si Wenwen. Ngayong narinig niya ang boses ni Huang Feng, agad siyang kumalma. Hanggat nasa tabi niya si Huang Feng, hindi siya matatakot gaano man kalaki ang panganib. Kabanata 2843. Pagkalabas ng bahay, hinahanap ni Huang Feng si Wenwen. Hindi lamang siya naghanap sa himpapawid, ngunit ipinadala rin niya si Kitty Hawk upang ipagpalit sa isang alagang hayop. Bilang resulta, ang lumilipad na alagang hayop na kasing laki ng lamok ang nakahanap kay Wenwen at nakipag-ugnayan kay Huang Feng, na hinayaan si Huang Feng na dumating sa tamang oras upang maiwasang masaktan si Wenwen. Niyakap ni Wenwen si Huang Feng ng mahigpit at hindi naglakas loob na bumitaw. Matapos maranasan ang pagbabago ng unibersidad at ang panliligaw ng mga gangster na iyon, naging emosyonal si Wenwen. Kailangan niya ang yakap ni Huang Feng at ang ginhawa ni Huang Feng. Hinawakan ni Huang Feng si Wenwen at sinulyapan ang mga hudlong sa lupa. Siya mismo ang lalaban sa kanila, kaya hindi sila kalaban niya. Bagamat hindi nanganganib ang kanilang buhay, tiyak na masasaktan sila. Naramdaman ng mga mata ni Huang Feng, ang mga gangster na iyon ay walang kamalay-malay na umatras ng ilang hakbang sa lupa. Nang lumitaw si Huang Feng, hindi man lang nila nakita ng malinaw ang hitsura ni Huang Feng. Madali silang itinumba sa lupa ni Huang Feng. Bukod dito, lahat ay malubhang nasugatan. Sa mata ng mga taong ito, si Huang Feng ay hindi isang tao. Paanong ang bilis ng isang tao ay napakabilis? At saka, mukhang hindi naman mabigat ang pag-atake. Paano ito magdulot ng labis na pinsala sa kanila? Ngayon, nang makitang muli silang tinitingnan ni Huang Feng, ang kanilang mga puso ay nanginginig ng walang malay. Napuno ng takot ang kanilang mga puso. Natakot sila na muling atakihin sila ni Huang Feng. Big, kuya, hindi namin sinasadya. Kuya, hindi namin alam na girlfriend mo pala siya. Please let us go. Kuya, nagkamali tayo. Hindi nag-atubili ang mga kabataang iyon na humingi ng awa kay Huang Feng. Hanggat maiiwasan nilang mabugbog muli, maliit na bagay ang paghingi ng awa at pagkawala ng mukha. Wala silang pakialam. Magwala ka. Hinamak ni Huang Feng na gumawa ng hakbang sa kanila. Ngayon lang, hindi siya naging madali sa kanila. Masasabing tinuruan niya sila ng leksyon. Hindi niya kayang patayin ang mga taong ito dahil lang sa niligawan nila si Wenwen. Sige, sige. Scrum tayo, scrum agad. Nang marinig ng mga kabataan ang mga salita ni Huang Feng, wala ni Katie Ting na pagkadismaya sa kanilang mga mukha. Sa halip, napuno ng saya ang kanilang mga mukha. Nagpumiglas silang bumangon at umungol nang umalis sila sa lugar na ito. Gusto nilang makalayo sa larangan ng pangitain ni Huang Feng hanggat maaari. Sige, ayos lang ngayon. Pagkaalis ng mga taong iyon, si Huang Feng at Wenwen lang ang naroon sa tabi ng lawa. Si Wenwen ay nakahiga sa mga bisig ni Huang Feng, humihikbi ng mahina. Hindi lang siya umiyak dahil sa gulat na natanggap niya, kundi siya ay humahagulgol din dahil siya ay ginawang mali ng kanyang mga magulang. Ngayong nakilala na niya si Huang Feng, agad na sumabog ang kanyang emosyon, at hindi niya napigilan ang mga ito. Kung tungkol sa nangyari sa mga binatilyong iyon, walang pakialam si Wenwen. Kuya, hindi na ako makakapunta sa Jiang District. Hindi na kita nakikita araw-araw. Itinago ito sa akin ng mga magulang ko at binago ang first choice ko, sabi ni Wenwen habang humihikbi. Ang bagay na ito, kahit ngayon, ay hindi mabata para kay Wenwen. Okay lang. Alam ko na ang tungkol dito. Inalo siya ni Huang Feng, ang mga magulang mo ay nag-aalala din sa iyo ngayon. Hinahanap ka rin nila.
Ayokong makita sila. I hate them. Sabi ni Wenwen. Huwag kang magsasabi ng mga bagay dahil sa galit. Ginagawa ito ng iyong mga magulang para sa iyong ikabubuti, sabi ni Huang Feng. That's their own idea. It's not my idea at all. They don't respect my idea. I don't want to go to school in the capital at all. I just want to go to school in Jiang District, in the city where my brother is. Sabi ni Wenwen, nakapagdesisyon na ako. Gusto kong ulitin ang pag-aaral ko. Sa susunod na taon, Jiangzhou University pa rin ang pipiliin ko. Ulitin mo ang pag-aaral mo. Nagulat si Huang Feng sa desisyon ni Wenwen. Napakaganda ng mga marka ni Wenwen sa taong ito, kaya hindi na niya kailangang ulitin ang kanyang pag-aaral. Ang pag-uulit ng isang taon ay nangangahulugan ng pag-aaksaya ng isang taon ng kanyang kabataan. Masyadong mataas ang presyo. Gayunpaman, makikita mula dito na napakalakas pa rin ang determinasyon ni Wenwen na pumunta sa Jiangzhou University. Oo, ulitin mo ang pag-aaral ko. Ulit ni Wenwen. Puno ng determinasyon ang mukha niyang balot ng luha. Wala akong pupuntahan maliban sa Jiangzhou University. Malinaw na naisip ito ni Wenwen noon, kaya hindi na siya magbabago ng isip ngayon. Bumalik muna tayo. Hinahanap ka pa ng mga magulang mo. Pag-uusapan natin to pagbalik natin, sabi ni Huang Feng. Ayoko nang bumalik, sabi ni Wenwen, masyado nang lumayo sila. Ayokong makita sila ngayon. Hindi mangyayari iyon. Sinabi ni Huang Feng, kailangan mong makipag-usap sa iyong mga magulang tungkol sa bagay na ito. Ano man ang iyong desisyon, kailangan mong ipaalam sa iyong mga magulang, di ba? Napaisip si Wenwen. Ito ay totoo. Kailangan niyang sabihin sa kanyang mga magulang na uulitin niya ang kanyang pag-aaral. Okay lang na bumalik, pero pinag-isipan ko ng mabuti. Kahit anong ugali nila, hindi na magbabago ang isip ko, Wenwen said. Actually, pwede ka pa ring pumunta sa Jiangzhou University kahit hindi mo na ulitin ang pag-aaral mo. Nag-alinlangan si Huang Feng at sinabing, gayunpaman, kailangan mong humingi ng pahintulot sa iyong mga magulang. Pwede ba akong pumunta sa Jiangzhou University kahit hindi ko ulitin ang pag-aaral ko? Nagtaka si Wenwen, paano ito posible? Naisulat ko na ang aking aplikasyon. Walang paraan para baguhin ito. Panipi, hindi mo kailangang mag-alala tungkol dito. Kaya kung lutisin ito, ngunit kailangan kong kumuha ng pahintulot ng iyong mga magulang, sabi ni Huang Feng. Si Huang Feng ay may 3 lugar para sa Jiangzhou University sa kanyang mga kamay. Kahit na ang aplikasyon ni Wenwen ay hindi napunan ng Jiangzhou University, maaari pa rin siyang pumunta. Gayunpaman, ayaw sabihin ni Huang Feng kay Wenwen ngayon dahil kailangan niyang humingi ng pahintulot ng kanyang mga magulang. Ayaw din ni Huang Feng na magdulot ng hidwaan sa pagitan ni Wenwen at ng kanyang mga magulang dahil sa kanya. Ngayon, ang kanyang mga magulang ay nagkaroon na ng ilang pagtatangi laban sa kanya. Kung ipinadala niya si Wenwen sa Jiangzhou University ng padalos-dalos, hihiwalayin siya ng kanyang mga magulang. Sa makatuwid, ang bagay na ito ay kailangang ipaalam ng maayos bago ito magawa. Walang sinabi si Huang Feng. Si Wenwen ay napaka-curious, ngunit naramdaman niya na maaaring inaaliw siya ni Huang Feng. Naisulat na niya ang kanyang aplikasyon. Paano niya ito mababago? Sa makatuwid, iniisip pa rin ng puso ni Wenwen ang pag-uulit sa kanyang pag-aaral. Kinuha ni Huang Feng si Wenwen at naghanda na pauwiin siya. Kasabay nito, hiniling niya kay Wenwen na tawagan ang kanyang mga magulang at sabihin sa kanila na huwag siyang hanapin at umuwi. Nang iuwi ni Huang Feng si Wenwen sa kanyang tahanan, nakabalik na ang mga magulang ni Wenwen. Nandoon din sina Mengmeng at Tingting. Anak, sa wakas nakabalik ka na. Saan ka ba nagpunta kanina? Tinakat mo ang nanay mo. Nang makita ng nanay ni Wenwen si Wenwen, sumugod siya para yakapin ito at sinabing may humihikbi na tono. Bagamat hindi lumapit ang ama ni Wenwen para yakapin ang kanyang anak, tiningnan din niya ito ng may pag-aalalang mukha. Halata namang natakot din siya sa mga panahong iyon. Huang Feng, salamat. Nagpasalamat ang ama ni Wenwen kay Huang Feng. Bagamat ayaw niyang maging masyadong malapit ang kanyang anak kay Huang Feng, ang bagay na ito ay salamat pa rin kay Huang Feng. You're welcome. Kung tutuusin, ang bagay na ito ay may kaugnayan sa akin, sabi ni Huang Feng. Kabanata 2844.
Binago ng mga salita ni Huang Feng ang kapaligiran sa eksena. Bagamat ang direktang dahilan ng nangyari ngayong gabi ay binago ng mga magulang ni Wenwen ang pagpili ni Wenwen ng walang pahintulot, ang hindi direktang dahilan ay talagang may kaugnayan kay Huang Feng. Kung ayaw ni Wenwen na makasama si Huang Feng, hindi siya magiging determinado na pumunta sa Universidad ng Jiangzhou City, at hindi magkakaroon ng ganoong malaking salungatan sa pagitan ng kanyang mga magulang. Huang Feng, wala kaming anumang pagkiling sa iyo, paliwanag ng ina ni Wenwen. Paliwanag ng ina ni Wenwen, ayaw lang namin na masaktan ang anak namin. Pakiusap intindihin mo ang mga alalahanin namin bilang mga magulang. Tita, paano mo malalaman na siguradong masasaktan si Wenwen dahil gusto niya si kuya? Bago pa makapagsalita si Huang Feng, hindi na nakatiis si Mengmeng. Si Wenwen ay ang kanyang mabuting kaibigan, at sila ay nasa parehong panig. Natural, hindi siya makaupo at walang magawa. Being in a relationship is Wenwen's business. Wenwen likes brother, and it has not even started. Paano mo malalaman na siguradong masasaktan siya? Sabi ni Mengmeng, I think that you can't make the decision for Wenwen in this matter. After all, this is Wenwen's own business. At saka, kahit nasaktan talaga siya in the end, I think Wenwen is still willing to do it. Hindi inaasahan ni Wenwen na ang sarili niyang usapin ay pag-uusapan sa publiko. Dahil dito, medyo nahihiya siya. Pagkatapos ng lahat, hindi pa niya nasasabi ang kanyang nararamdaman kay Huang Feng. Ngayon, ipinaalam niya kay Huang Feng na nagustuhan niya ito sa ganoong paraan. Ito ay tila medyo nakakahiya. Gayunpaman, bagamat siya ay nahihiya, hindi nilayo ni Wenwen na umatras. Tumayo siya ng tuwid, tumingin sa kanyang mga magulang, at sinabing, tama si Mengmeng. It's my business to like and be in a relationship with brother. I like brother, and I want to be in a relationship with him. I've grown up, and I can make the decision on my own. You shouldn't secretly change my choice without asking for my opinion. At saka, kahit na hindi ko kayang isipin na ang relasyon na ito para sa akin ay hindi pa rin maganda sa kapatid ang katapusan, na masasaktan ako, masisiguro mo ba na hindi ako masasaktan kung magkagusto at makikipag-date ako sa iba? Makakamit ko ba ang kaligayahan? Panipi, ang tanong ni Wenwen ay hindi nakapagsalita sa kanyang mga magulang. Oo, pinigilan nila si Wenwen na makipag-date kay Huang Feng, ngunit paano nila mapipigilan ang kanilang anak na babae na makipag-date sa ibang tao? Kung gayon, tiyak kayang maabot ng kanyang anak na babae ang dulo at magtamo ng kaligayahan kung umibig siya sa iba. Tila napakahirap nitong igaran siya. Bukod dito, si Huang Feng ay tila isang mabuting romantikong kasosyo. At least, dahil kay Tingting, mas naging malapit sila kay Huang Feng. Bukod dito, mayroon din silang kaunting pangunawa kay Huang Feng. Si Huang Feng ay taga Huaizhou, kaya kilalang kilala nila siya. Bilang karagdagan, si Huang Feng mismo ay napakahusay din. Sa pag-iisip nito, biglang napagtanto ng mga magulang ni Wenwen na tila nagkamali sila ng desisyon. Si Huang Feng ay awkward na tumayo sa isang tabi. Halatang may kinalaman sa kanya ang bagay na ito, pero bakit parang wala siyang karapatang magsalita? Nagustuhan siya ni Wenwen, pero bakit walang humihingi ng opinyon niya? Dad, Mom, I've decided to repeat my studies for another year. Huminga ng malalim si Wenwen at seryosong sinabi sa kanyang mga magulang. Ano, ulitin ang iyong pag-aaral? Nagulat ang mga magulang ni Wenwen, gayon din sina Mengmeng at Tingting. Hindi nila inaasahan na gagawa ng ganoong desisyon si Wenwen. Oo, nagpasya akong ulitin ang aking pag-aaral para sa 1 taon at pumasok sa Jiangzhou University sa susunod na taon, sabi ni Wenwen. Hindi mo na pwedeng ulitin ang pag-aaral mo. Bagamat naramdaman na nila na nagkamali sila ng desisyon, hindi pa rin pumayag ang mga magulang ni Wenwen na paulit-ulit ang kanilang anak na babae sa kanyang pag-aaral. Oo, hindi mo na pwedeng ulitin ang pag-aaral mo. Sabi ng nanay ni Wenwen, sasayangin mo ang 1 taon ng iyong kabataan kung uulitin mo ang iyong pag-aaral sa loob ng 1 taon. At saka, masyado kang mape-pressure kung uulitin mo ang iyong pag-aaral. Baka hindi ka na makakuha ng ganoong kagandang mga marka sa susunod na taon. Ayaw ng mga magulang ni Wenwen na maulit ni Wenwen ang kanyang pag-aaral dahil sayang ang oras.
Napakahusay na nagawa ni Wenwen sa kanyang mga pagsusulit ngayong taon, kaya paano niya mauulit ang kanyang pag-aaral? Payag ka man o hindi, hindi na magbabago ang isip ko. Uulitin ko ang aking pag-aaral at papasok sa Jiangzhou University, matigas na sabi ni Wenwen. Wenwen, kahit na gusto mong makipag-date kay Huang Feng at makita si Huang Feng, hindi mo na kailangang ulitin ang iyong pag-aaral. Hinikayat ng ina ni Wenwen, medyo malayo ang capital mula sa Jiangzhou, ngunit napakaunlad ng transportasyon ngayon. Wala pang 2 oras na biyahe. Hindi mo na kailangang ulitin ang iyong pag-aaral. Tama, Wenwen. Sinabi rin ng ama ni Wenwen, hindi ka namin pipigilan na makipag-date kay Huang Feng. Hindi mo na kailangang ulitin ang iyong pag-aaral. Nakapagdesisyon na ako sa bagay na ito. Hindi mo na ako kailangang kumbensihin, sabi ni Wenwen. Ito, mukhang problemado ang mga magulang ni Wenwen. Siyempre, ayaw nilang maulit ang pag-aaral ng kanilang anak, ngunit hindi sila naglakas loob na magsabi ng marami dahil katatapos lang ng kanilang anak na babae at natagpuan. Paano kung tumakas ulit siya at hindi na matagpuan? Paano kung may nangyari? Ang mga magulang ni Wenwen ay hindi malay na tumingin kay Huang Feng. Ngayon, ayaw makinig ni Wenwen sa kanila, ngunit dapat niyang pakinggan si Huang Feng. Hanggat may sinabi si Huang Feng, naniniwala sila na dapat niyang baguhin ang ugali ng kanilang anak. Naramdaman ang nagsusumamong mga mata ng mga magulang ni Wenwen, hinawakan ni Huang Feng ang kanyang ilong at nakangiting sinabi, sa totoo lang, hindi mo na kailangang ulitin ang iyong pag-aaral. Maaari ka pa ring pumasok sa Jiangzhou University. Wenwen, sinabi ko na sa iyo noon. Hindi ba nakakaaliw sa akin ang mga salitang sinabi mo? Sabi ni Wenwen. Hindi. Umiling si Huang Feng at sinabing, sinasabi ko ang totoo, ngunit kailangan munang magkasundo sina tito at tita. Oo, pumapayag kami, mabilis na sabi ng ina ni Wenwen. Nag-alinlangan ang ama ni Wenwen at sinabing, oo, sumasang-ayon kami. Hindi nila gustong tumakas muli si Wenwen sa bahay, at ayaw nilang ulitin ni Wenwen ang kanyang pag-aaral. Tulad ng para kay Wenwen na pupunta sa Jiangzhou at mas nakipag-ugnayan kay Huang Feng, baka ma-in-love talaga siya kay Huang Feng. Walang pakialam ang mga magulang ni Wenwen sa oras na ito. Nakakumbinsi sila sa sinabi ni Wenwen at Mengmeng kanina. Sa halip na hayaan si Wenwen na umibig sa isang estranghero, ang pagpili na makipag-date kay Huang Feng ay tila hindi katanggap-tanggap. Hindi bababasa, naiintindihan nila ang pagkatao ni Huang Feng at naniwala sa kanya. Kahit na hindi makakasama si Huang Feng at ang kanilang anak sa huli, hindi niya masyadong sasaktan ang kanilang anak. Kuya, dapat may paraan ka diba? Tumingin si Mengmeng kay Huang Feng nang may pag-asa. Gusto ni Mengmeng na pumunta si Wenwen sa Jiangzhou University kasama niya, ngunit ayaw niyang maulit ni Wenwen ang kanyang pag-aaral. Ngayon, tila umaasa lang siya na malulutas ni Huang Feng ang problemang ito. Kabanata 2845. Parehong sina Wenwen at Tingting ay tumingin din kay Huang Feng nang may pag-asa. Kung maaari lang, syempre, ayaw na ulitin ni Wenwen ang kanyang pag-aaral. Iyon ay isang pagpipilian na wala siyang pagpipilian kundi ang gawin. Ang pag-uulit ng isang taon ay nangangahulugan ng pag-aaksaya ng isang taon ng kanyang kabataan, na nangangahulugan na sila ni Huang Feng ay hindi na magkikita ng mahabang panahon. Gayunpaman, pinili niyang ulitin ang kanyang pag-aaral upang makapag-aral sa Jiangzhou University. Kung papayagan siya ni Huang Feng na mag-aral sa Jiangzhou University nang hindi uulitin ang kanyang pag-aaral, iyon ang pinakamahusay. Umaasang tumingin din si Tingting sa kapatid. Bagamat pakiramdam niya ay medyo nakakabaliw para kina Mengmeng at Wenwen na magkagusto sa kapatid nang malaman nilang may girlfriend na ito, ayaw nitong mahiwalay sa mga kaibigan. Siyempre, umaasa rin siya na makapunta si Wenwen sa Jiangzhou University. Tungkol naman sa usapin sa pagitan ni Wenwen at ng kanyang kapatid, mas naiintindihan na niya ito ngayon. Bukod dito, nadama niya na ang ideyang ito ay tila napakahusay. Sa kasong ito, natural siyang umaasa na makakatulong ang kanyang kapatid na malutas ang problema ni Wenwen. Malaki rin ang inaasahan ng mga magulang ni Wenwen kay Huang Feng. Mas marami o hindi gaanong naisip nila ito ngayon. Hindi na sila nagkakasalungatan tungkol sa relasyon ni Huang Feng at ng kanilang anak na babae tulad ng dati. Natural, ayaw nilang mag-aksaya ng isang taon ang kanilang anak na babae sa pag-uulit ng kanyang pag-aaral.
Kung malulutas ni Huang Feng ang problemang ito, natural na mas mabuti ito. As you know, I have a lot of businesses and I know a lot of people. Among them, there are people who can speak and make decisions about going to school. Bahagyang ngumiti si Huang Feng at sinabing, sa katunayan, bago kayong tatlo ay kumuha ng eksaminasyon sa pasukan sa kolehiyo, nakakuha na ako ng 3 lugar para mag-aral sa Jiangzhou University sa pamamagitan ng aking mga koneksyon. Ibig sabihin, gaano man ang ginawa ninyo sa eksaminasyon sa pasukan sa kolehiyo sa pagkakataong ito, hanggat payag kayo, maaari kayong pumunta sa Jiangzhou University. Gayunpaman, kayong tatlo ay nagsumikap ng husto at nagawa ng husto ang mga ito sa eksaminasyon sa pasukan sa kolehiyo sa oras na ito. 3 lugar ang akala ko noon na ngayon ang eksaminasyon sa pasukan sa kolehiyo, may problema, maaaring magamit muli ang mga lugar na ito. Talaga, tuwang-tuwang tumingin si Wenwen kay Huang Feng at nagtanong. Kung totoo ang sinabi ni Huang Feng, malulutas ang problema niya sa pag-aaral. Hindi na niya kailangang ulitin ang kanyang pag-aaral. Maaari rin siyang pumunta sa Jiangzhou University at manatili sa parehong lungsod ng Huang Feng. Bukod dito, hindi niya kailangang mahiwalay sa kanyang 2 matalik na kaibigan. Oo naman, ngumiti si Huang Feng at sinabing, paano ako magbibiro tungkol sa ganitong uri ng bagay? Tama, tiyak na nagsasabi ng totoo si Kuya. Niyakap ni Mengmeng si Wenwen at masayang ngumiti. That's great, makakapag-aral ulit tayong 3. Tuwang-tuwa din si Tingting. Sa pagkakataong ito, biglang may napagtanto ang mga magulang ni Wenwen. Isang bagay ang kanilang napabayan noon, na ang kasalukuyang katayuan ni Huang Feng sa bansa. Bilang karagdagan sa pagiging junior nila, si Huang Feng ay isa na ngayong mahalagang tao sa bansa. Ang dating kooperasyon ng ama ni Wenwen ay dahil din kay Huang Feng. Sa oras na iyon, hindi man lang nagpakita si Huang Feng. Ni hindi niya alam ang bagay na iyon, ngunit naapektuhan siya nito at nakatulong sa kanya upang makumplito ang pakikipagtulungan. Malinaw na napakalakas ng impluwensya ni Huang Feng sa bansa. Normal para sa isang taong tulad ni Huang Feng na makilala ang ilang maimpluwensyang tao. Ang mga pagkakakilanlan ng ilang tao ay hindi maisip ng mga ordinaryong tao. Gayunpaman, maaaring kilalanin sila ni Huang Feng. Sa mga taong ito, may ilan na maaaring gumawa ng mga desisyon tungkol sa mga bagay sa paaralan. Ito ay hindi kakaiba sa lahat. Hindi alam ng mga magulang ni Wenwen kung saan nakuha ni Huang Feng ang mga lugar. Kung alam nila, mas magugulat sila sa oras na ito. Gayunpaman, kahit na hindi nila alam kung sino ang nagbigay kay Huang Feng ng 3 lugar, napagtanto muli ng mga magulang ni Wenwen na ang posisyon ni Huang Feng ay hindi isang bagay na maihahambing nila. Kung tutuusin, ito ay Jiangzhou University, isang kilalang unibersidad sa bansa. Ang mga ordinaryong tao ay hindi makapunta doon kahit mayaman sila. Gayunpaman, nakuha ni Huang Feng ang 3 pwesto bago ang pagsusulit sa pasukan sa kolehiyo. Ang gayong kapangyarihan ay lampas sa saklaw ng pangunawa ng mga ordinaryong tao. Medyo natakot at gamaan din ang loob ng mga magulang ni Wenwen. Sa pagkakataong ito, nagkamali sila. Kung si Huang Feng ay isang maramo na tao, maaari siyang maghiganti sa kanila pagkatapos malaman ang tungkol dito. Ang ganoong uri ng paghihiganti ay hindi nila kayang tiisin. Gayunpaman, walang ganoong reaksyon si Huang Feng. Matapos malaman na nawawala si Wenwen, labis siyang nag-alala at aktibong tumulong sa paghahanap sa kanya. Kahit nung huli niyang malaman ang buong kwento, hindi siya nagalit. Sa halip, tinulungan niya silang makahanap ng paraan upang malutas ang problema. Sa pag-iisip nito, nakaramdam ng hiya ang mga magulang ni Wenwen. Kasabay nito, napagtanto nila na si Huang Feng ay mas mapagparaya kaysa sa inaakala nila. Huang Feng, salamat, taos-pusong sabi ng ina ni Wenwen. Tulad ng sinabi niya kay Huang Feng dati, ang ina ni Wenwen ay talagang may magandang impresyon kay Huang Feng. Kung si Huang Feng ay hindi ganoon kagaling, siya ay magiging lubos na sumusuporta sa relasyon ng kanyang anak kay Huang Feng. Ngayon, tinulungan sila ni Huang Feng na malutas ang problema ng walang pakialam sa nakaraan. Dahil dito, nagkaroon ng mas magandang impresyon ang ina ni Wenwen kay Huang Feng sa kanyang puso. Ang tatay naman ni Wenwen ay medyo nahiya. Nagsimula ang bagay na ito dahil sa kanila. Sa huli, kailangan talaga nila ang tulong ni Huang Feng para malutas ang problemang ito. Dahil dito,
medyo napahiya siya, na lumalaban sa relasyon ng kanyang anak na babae at Huang Feng. Tita, masyado kang magalang. Ang tatlong lugar na ito ay orihinal na inihanda para sa kanila. Sayang kung hindi natin ito gagamitin, nakangiting sabi ni Huang Feng. Sa totoo lang, hindi nagalit si Huang Feng sa mga magulang ni Wenwen. Sa pananaw ng mga magulang ni Wenwen, hindi niya naisip na mali ang kanilang desisyon, lalo na nang alam ni Huang Feng ang kanyang sariling sitwasyon. Marami na siyang naging babae. Sa mata ng karamihan ng mga tao, siya ay isang hamak at tiyak na hindi isang magandang kapareha. Kaya naman, hindi niya talaga naisip na isang magandang bagay para kay Wenwen ang magkagusto sa kanya. Kung matagumpay na mapipigilan ng mga magulang ni Wenwen si Wenwen, talagang walang anumang opinyon si Huang Feng. Gayunpaman, tila labis na umiibig si Wenwen. Hindi mabago ng desisyon ng kanyang mga magulang ang kanyang isip. Sa halip, ginawa nitong mas determinado siya. Dahil dito, kinailangan ni Huang Feng na tumulong sa paglutas ng problemang ito. Si Huang Feng mismo ay hindi gustong makita si Wenwen na mag-aksaya ng 1 taon. Bukod dito, nakita rin niya na bagamat mukhang mahina si Wenwen at tila madaling kausap, sa katunayan, marami itong ideya sa kanyang puso. Kapag nakapagpasya na siya sa isang bagay, mahirap para sa iba na baguhin ito. Natakot din si Huang Feng na kung hindi ito haharapin sa ganitong paraan, magkakaroon muli ng alitan si Wenwen at ang kanyang mga magulang. Kung tumakas siya muli sa bahay, maaaring hindi na siya makakarating muli sa oras. Sa oras na iyon, kung may nangyari talaga, ang puso ni Huang Feng ay magiging lubhang hindi mapalagay. Kabanata 2846. Kuya, ang sama mo. Biglang sabi ni Mengmeng sabay pout. Anong mali? Naguguluhan si Huang Feng. Hindi niya alam kung bakit biglang nasabi iyon ni Mengmeng. Bakit hindi mo sinabi sa amin kanina na may 3 pwesto ka para sa Jiangzhou University? Sa ganoong paraan, hindi na tayo maghihirap sa 3 taon ng high school. Alam mo ba kung paano natin ginugol ang unang kalahati ng ating 3 taon sa high school? Bawat araw ay parang 1 taon. Nabawasan ako ng 5 hanggang 6 na kilo at halos nawala ang kalahati ng aking buhay. Panipi, nagkunwaring agrabyado si Mengmeng at sinabing, tama, kuya, kung sinabi mo sa amin ang tungkol dito ng mas maaga, hindi kami magkakaroon ng sobrang psychological pressure at hindi kami makakatulog ng maayos araw-araw, sabi din ni Tingting. Bahagyang napahiya si Huang Feng. I just thought that you would have a greater sense of achievement if you got in with your own ability. Kung sinabi ko sa iyo kanina, hindi ka nag-aral ng mabuti. Sa huli, kahit nakapasok ka, magsisisi ka sa entrance exam sa kolehiyo. Mukhang may katuturan iyon. Tumagilid ang ulo ni Mengmeng at nag-isip sandali bago sinabing, nang makita ko ang score ko sa entrance exam sa kolehiyo, talagang tuwang-tuwa ako. Kung alam ko lang ito ng mas maaga, tiyak na hindi ako mag-aral ng mabuti. Siguradong hindi ko makukuha ang markang iyon, at hindi ako magiging sobrang excited. Naunawaan ni Mengmeng ang kanyang sitwasyon. Kung kaya niya, tiyak na pipiliin niyang maging tamad. Matapos malaman na siguradong papasok siya sa Jiangzhou University, hindi na siya mag-aral ng husto. Sa oras na iyon, hindi siya magkakaroon ng ganoong kalaking tagumpay. Tama, ang pagsusulit sa pagpasok sa kolehiyo ay isa sa pinakamahalagang bagay sa iyong buhay. Sulit na ipagsapalaran ang iyong buhay para dito. Ang aking 3 pwesto ay isang paraan lamang para sa iyo. Natural na mas maganda kung makapasok ka gamit ang sarili mong kakayahan, sabi ni Huang Feng. In the end, ginamit ko pa rin ang pwesto ng kapatid ko, medyo nahihiyang sabi ni Wenwen. Aksidente iyon. Sapat na ang mga resulta mo para makapasok sa Jiangzhou University. Kaya, nakapasok ka pa rin gamit ang sarili mong kakayahan, pag-aaliw ni Huang Feng sa kanya. Tama na, Wenwen, huwag ka masyadong mag-isip. Mas mataas ang score mo sa entrance exam sa kolehiyo kaysa sa akin. Sabi din ni Mengmeng, 3, may 3 spot ang kapatid ko. Sayang kung hindi ko nagamit. Hiningi na niya, sayang kung hindi gamitin. Tama na, Wenwen, huwag ka masyadong mag-isip. Tingting also comforted her, it was just an accident. Ang importante, makakapag-aral ulit kaming 3 sa iisang school. Oo, pwede na tayo ulit, sabi ni Wenwen. Pagkatapos ay lihim niyang sinulyapan si Huang Feng at naisip, higit sa lahat,
sa wakas ay makakapunta na ako sa lungsod ng aking kapatid at makita siya araw-araw. Bagamat napakaliit ng aksyon ni Wenwen, nakita pa rin ito ng kanyang mga magulang. May masalimuot na iniisip ang dalawa sa kanilang mga puso, ngunit hindi sila umimik. Alam nila ang iniisip ng kanilang anak, at pagkatapos ng insidenteng ito, magiging mas determinado ang kanilang anak. Bukod dito, kung nagkataon, alam ni Huang Feng ang kanyang iniisip. Para kay Wenwen, ito ay maituturing na blessing in disguise. Gayunpaman, ang mga magulang ni Wenwen ay walang balak na magsabi patungkol sa bagay na ito. Anuman ang resulta sa pagitan ng kanilang anak na babae at Huang Feng sa huli, sila ay manunood mula sa gilid. Basta masaya ang anak nila, ayos lang. Matapos ang insidenteng ito kung saan binago ni Wenwen ang kanyang unibersidad at tumakas sa bahay, mas naunawaan ng mga magulang ni Wenwen ang mga ugali ng kanilang anak na babae. Ang kanilang anak na babae ay talagang lumaki at may sariling mga ideya. Kung padalos-dalos silang gumawa ng desisyon para sa kanilang anak, natatakot sila na hindi magpasalamat ang kanilang anak. Sa halip, gagawin nilang hindi maligaya ang kanilang anak na babae. Para sa kanila, na nag-iisang anak na babae at nagmamahal sa kanya mula noong siya ay bata, ang posisyon ni Wenwen sa kanilang mga puso ay walang alinlangan na napakahalaga. Hanggat masaya ang kanilang anak, tiyak na marami silang gagawin. Maaari rin nilang baliwalain ang maraming bagay. Ang lahat ay para lamang sa kanilang anak na babae. Napansin din ni Huang Feng ang mga mata ni Wenwen. Sa oras na ito, napagtanto niya na ang usapin sa pagitan nila ni Wenwen ay hindi pa ganap na naaayos. Alam ng mga magulang ni Wenwen na gusto siya ni Wenwen. Ngayon, tila hindi nila ito tinutulan. Gayunpaman, walang humiling ng opinyon ni Huang Feng. Hindi naman sa siguradong magugustuhan niya si Wenwen kung magustuhan siya nito. Gayunpaman, si Wenwen man o ang kanyang mga magulang, tila napabayaan nila ang problemang ito. Nang magpasya ang mga magulang ni Wenwen na huwag pigilan si Wenwen na magustuhan si Huang Feng, tila natukoy na nila na si Wenwen ay tiyak na mai-inlove kay Huang Feng. Hindi man lang inisip ni Huang Feng ang kanyang saloobin. Gusto talaga ni Huang Feng na linawin ang mga bagay sa oras na ito, ngunit nag-alinlangan siya at hindi ito sinabi. Ito ay dahil si Wenwen ay nagdusa ng husto ngayong gabi. Kung ito man ay pagpapalit ng kanyang unibersidad, pagtakas sa bahay, o pakikipagkita sa mga bastos sa tabi ng lawa, para kay Wenwen, dahil sa napakaraming bagay na sunod-sunod na nangyari. Para kay Wenwen, dapat hindi pa rin matatag ang kanyang kalooban. Sa oras na ito, kung malupit niyang tinanggihan siya, maaaring gumawa siya ng isang bagay na labis. Mas mabuting linawin ko sa kanya kapag may pagkakataon ako sa hinaharap, naisip ni Huang Feng sa kanyang puso. Dahil gabi na at natagpuan na si Wenwen, hindi na nagtagal sa bahay ni Wenwen sina Huang Feng, Tingting, at Mengmeng. Pinauwi muna ni Huang Feng si Mengmeng, pagkatapos ay iniuwi ang kanyang kapatid. Kuya, ano sa tingin mo ang tungkol kay Wenwen at Mengmeng? Sa pag-uwi, lumabas si Tingting sa karamihan at tinanong si Huang Feng. Maaaring binaliwala ng iba ang opinyon ni Huang Feng, ngunit hindi pinansin ni Tingting. Nang nasa bahay na sila ni Wenwen, napansin ni Tingting na medyo kakaiba ang ekspresyon ng kapatid. Sa oras na iyon, nahulaan niya ang ilan sa mga iniisip sa puso ni Huang Feng. Gayunpaman, ang kanyang mga iniisip ay kapareho ng kay Huang Feng. Pakiramdam niya ay hindi angkop ang sitwasyon noong panahong iyon para pag-usapan ang mga paksang iyon. Kaya naman, bagamat may nakita siyang mga bagay, hindi niya ito sinabi sa oras na iyon. Ngayon lang, noong nag-iisa siya kay Huang Feng, nagtanong siya. Agad na naunawaan ni Huang Feng ang kahulugan ng mga salita ng kanyang kapatid na babae. Aniya, sa puso ko, I've always treated them as my younger sisters, just like you. Wala na talaga akong ibang iniisip. Oo, naniniwala ako sa iyo. Tumango si Tingting. Bagamat maraming babae si Huang Feng, hindi inisip ni Tingting na ang kanyang kapatid ay isang taong gustong matulog sa bawat babaeng nakikita niya. Gayunpaman, hindi ganoon ang iniisip ni na Mengmeng at Wenwen. Bagamat tinatawag ka rin nilang kapatid, ayaw talaga nilang maging mga nakababatang kapatid na babae. Malinaw na malinaw kay Tingting ang iniisip ng kanyang dalawang pinakamatalik na kapatid na babae. Bagamat karaniwang tinatawag ni na Wenwen at Mengmeng na kapatid si Huang Feng tulad niya,
hindi talaga nila gustong maging nakababatang kapatid na babae ni Huang Feng magpakailanman. Tinawag nilang kapatid si Huang Feng para lang mapalapit kay Huang Feng. Kabanata 2847. Sa simula, nang sabihin ni na Meng Meng at Wenwen na gusto nila ang kanyang kuya, naisip lang ni Tingting na nagbibiro sila, dahil alam na nilang higit sa isang babae si Huang Feng noong panahong iyon. Sa ganitong mga kalagayan, paanong sina Meng Meng at Wenwen, na hindi naman masama, ay katulad ng kanyang nakatatandang kapatid. Ito ay mas malamang na sinabi nila na ang kanyang kuya ay isang scumbag sa kanilang mga puso. Gayunpaman, nang sabihin ni na Meng Meng at Wenwen kay Tingting ang tungkol dito ng may seryosong mukha, at ubiling naniwala si Tingting. Pagkatapos noon, nang hilingin ni na Meng Meng at Wenwen kay Tingting na maging especially iya nila, sa wakas ay nakumpirma ni Tingting na gusto nila ang kanyang nakatatandang kapatid, at hindi sila nagbibiro sa kanya. Sa simula, medyo nalilito si Tingting sa bagay na ito, ngunit pagkatapos itong ipaliwanag ni Meng Meng ng detalyado, sa wakas ay naunawaan na ni Tingting at unti-unting pumanig sa kanila sa kanyang puso. Kung tutuusin, naramdaman niyang tama si Meng Meng. Napakagaling ng kanyang kuya kaya normal lang sa kanya ang pagiging sikat sa mga babae. At saka, kung magtagumpay sila sa relasyon nila ng kuya niya, hindi magkakahiwalay ang tatlo. Kaya naman, sa oras na ito, naramdaman ni Tingting na dapat niyang sabihin ang ilang salita para sa kanyang dalawang mabubuting kaibigan. Kung tutuusin, nangako siya sa kanila noon. Ngayong may pagkakataon, natural na ayaw niyang palampasin ito. Alam ko yun, at pati na rin ang mga magulang ni Wenwen. Kung hindi, hindi nila palihim na binago ang unang pinili ni Wenwen. Sinabi ni Huang Feng, sa kanilang mga mata, hindi ako magandang kapareha, at ito ay nasa ilalim ng kondisyon na hindi nila alam na mayroon akong ibang mga babae. Kung alam nila ito, natatakot ako na ang kanilang pag-uugali ay magiging mas matindi at hindi sila magkokompromiso tulad ngayon. Marahil, hindi nila hahayaang makipag-ugnayan sa akin si Wenwen. Nadama ni Huang Feng na malamang ang haka-haka na ito. Obviously, sobrang pinahahalagahan at pinapahalagahan ng mga magulang ni Wenwen si Wenwen. Ang dahilan kung bakit palihim nilang binago ang kanilang unang pagpipilian ay hindi para saktan si Wenwen, kundi para isipin siya. Kapag nalaman nila iyon, siguradong hindi na magkokompromiso ang mga magulang ni Wenwen tulad ngayon. Kung tutuusin, ang dahilan kung bakit sila nakompromiso ay ang pagpapahalaga nila kay Wenwen, at ayaw nilang ma-accident muli si Wenwen. Gayunpaman, kung nalaman nilang mayroon siyang ibang babae, iba ito. Kahit sinong magulang ay gustong maging masaya ang kanilang anak. Hindi nila gustong magkaroon ng ibang babae ang lalaki ng kanilang anak, at halatang walang exception ang mga magulang ni Wenwen. Sa katunayan, dahil labis nilang pinahahalagahan at pinapahalagahan si Wenwen, maaaring maging mas matindi ang kanilang reaksyon. Sa kabutihang palad, walang relasyon sa pagitan ni Huang Feng at Wenwen ngayon. At least, iyon ang naisip niya. Sa makatuwid, nang tumutol ang mga magulang ni Wenwen sa pakikipag-date sa kanya ni Wenwen, hindi naramdaman ni Huang Feng na may mali. Naisip pa niyang tama ang desisyon ng mga magulang ni Wenwen. Gayunpaman, pagkatapos ng nangyari ngayong gabi, halatang pumayag ang mga magulang ni Wenwen sa pakikipag-date sa kanya ni Wenwen. Siyempre, masaya si Wenwen, ngunit hindi masyadong excited si Huang Feng. Kung si Wenwen ay papalitan ni Suyamo at ng iba pa, natural na iba ang magiging reaksyon ni Huang Feng. Gayunpaman, kapag ang tao ay si Wenwen, na itinuring niyang nakababatang kapatid na babae, hindi siya masyadong masasabik. Medyo nakaramdam pa siya ng distress dahil dito. Si Huang Feng ay may sapat na kababaihan sa paligid niya, kaya wala siyang mood na tumanggap ng mas maraming babae. Bagamat hindi masama sina Wenwen at Meng Meng, at masasabing napakaganda at mahusay, maraming magaganda at mahuhusay na babae sa mundong ito. Hindi niya matatanggap ang lahat ng magaganda at mahuhusay na babae sa tabi niya, hindi ba? Sa makatuwid, hindi masyadong naisip ni Huang Feng ang tungkol dito. Higit pa rito, palagi niyang tinuring sina Wenwen at Meng Meng bilang kanyang mga nakababatang kapatid na babae. Bukod dito, kapag nalaman ng mga magulang ni Wenwen na may iba siyang babae, naniwala siyang tiyak na tatutol ang mga ito na muling makipag-date sa kanya si Wenwen, o maging mas malapit sa kanya. Ang tindi ng kanilang pagtutol ay tiyak na mas malaki kaysa sa nangyari ngayong gabi.
Sila ay magiging mas determinado at hindi madaling magkompromiso. Sa oras na iyon, ano ang magiging reaksyon ni Wenwen? May kikinig ba siya sa kanyang mga magulang? Naramdaman ni Huang Feng na malabong mangyari. Sa kasalukuyan, hindi gaanong umunlad sina Huang Feng at Wenwen. Desidido si Wenwen kaya pinili pa niyang ulitin ang kanyang pag-aaral sa loob ng 1 taon para makapunta sa Jiangzhou. Kapag napalapit siya sa kanya, naniwala siya na tiyak na magiging mas determinado ang ugali ni Wenwen. Sa oras na iyon, tiyak na magiging mas matindi ang contradiction ni Wenwen at ng kanyang mga magulang. Sa oras na iyon, napakahirap sabihin kung anong uri ng mga katangahang bagay ang gagawin ni Wenwen. Sa makatuwid, si Huang Feng ay medyo nababagabag pa rin ngayon. Umaasa siyang mas magiging determinado ang mga magulang ni Wenwen sa bagay na ito. Gayunpaman, sa katunayan, ang mga magulang ni Wenwen ay nakompromiso na ngayon. This is between you and Wenwen. Wala itong kinalaman sa parents niya, ani Tingting. Bagamat mas matino at masunurin si Tingting kaysa kina Mengmeng at Wenwen, may ilang bagay na pareho ang ideya ng mga kabataang babae. Iyon ay, ang pakikipag-date at kung sino ang nagustuhan nila ay kanilang sariling negosyo, at ang kanilang mga magulang ay hindi dapat makialam. Kaya naman, naramdaman din ni Tingting na napakalayo na ng mga magulang ni Wenwen pagdating sa pagpapalit ng kanyang universidad. Gayunpaman, hindi niya ito direktang sinabi tulad ni Mengmeng. Totoo yan, ngunit maraming bagay ang hindi kasing simple ng iniisip mo, nakangiting sabi ni Huang Feng, bata ka pa ngayon. Kapag lumaki ka, maiintindihan mo. Hindi na ako bata, malapit na akong mag-college. Inilibot ni Tingting ang kanyang mga mata sa kapatid. Kaya naman younger sisters ang traitor mo kina Wenwen at Mengmeng, di ba? Kung tutuusin, lahat tayo ay lumaki na. Si Wenwen at Mengmeng ay walang pinagkaiba sa ibang babae. Hindi na sila bata. Kaya naman, iniisip ko na kahit na gusto mo sila o hindi, hindi mo sila dapat tretuhin bilang mga bata. Masyadong unfair sa kanila. Hindi natuwa si Tingting na tretuhin siya ng kapatid bilang bata. Gaya ni na Wenwen at Mengmeng, akala niya ay lumaki na siya at hindi na bata. Kung parating bata ang treto ng kapatid niya kina Wenwen at Mengmeng, halatang nakababatang kapatid lang ang treto niya sa kanila. Masyadong unfair kay Mengmeng at Wenwen. Kung hindi sila nagustuhan ni Huang Feng para sa iba pang mga kadahilanan, maaari nilang tanggapin ito. Gayunpaman, kung tretuhin sila ni Huang Feng bilang mga bata, nangangahulugan ito na wala silang pagkakataon na magtagumpay. Kabanata 2848. Ang unfair ba? Sa palagay ko ay hindi, sabi ni Huang Feng na medyo nahihiya. Kung tutuusin, kung may gusto sa kanya ang ibang tao, baka naisip niya ito. Gayunpaman, nang magustuhan siya ni na Wenwen at Mengmeng, hindi niya namamalaya na itinuring niya sila bilang kanyang mga nakababatang kapatid na babae. Hindi man lang niya inisip. Kung titingnan ito sa ganitong paraan, tila medyo hindi patas. Ang unfair lang. Tumayo si Tingting para sa kanyang dalawang kapatid na babae at sinabing, nakita mo ang nangyari ngayon. Nakipag-away si Wenwen sa kanyang mga magulang upang makapunta sa Jiangzhou University. Mas pipiliin niyang ulitin ang kanyang pag-aaral kaysa pumunta sa capital. Gusto niyang pumunta sa Jiangzhou University. Sabihin mo sa akin, bakit niya ginawa iyon? Para sa amin ni Mengmeng. Marahil isa iyon sa mga dahilan, ngunit tiyak na hindi ito ang pinakamahalagang dahilan. Ginawa niya yun dahil sa iyo. Ngayon hindi mo man lang siya binibigyan ng pagkakataon. Hindi ba unfair? Panipi. Natahimik si Huang Feng. Siyempre, alam niya ang nangyari ngayon. Ramdam din niya na mahal siya ni Wenwen. Alam niyang gusto nitong pumasok sa Jiangzhou University dahil sa kanya. At Mengmeng, nagpatuloy si Huang Tingting, ang kanyang mga marka ay ang pinakamasama sa aming tatlo. Sa kanyang mga grado, maaaring siya ay makapag-aral sa isang magandang universidad, ngunit tiyak na hindi siya makakapasok sa Jiangzhou University. Gayunpaman, upang makapunta sa Jiangzhou University, upang makita kang madalas, at upang patuloy na makasama ka, siya ay talagang nagsikap sa loob ng kalahating araw sa high school. Hindi makatagal, kausapin niya ako at tatanungin ako tungkol sa iyo, tapos sasabihin niyang punong-puno siya ng motibasyon para mag-aral. Lumiwanag ang isip ni Huang Feng sa medyo maislan na anyo ni Mengmeng. Hindi niya inaasahan na ang batang babae na ito, na mukhang walang pakialam, ay magkakaroon ng ganoong bagay.
Sa mga oras na ito, talagang wala siyang alam tungkol dito, ni wala siyang narinig na binanggit. Masasabing para makapasok sa Jiangzhou University, tahimik siyang nagsikap. Sa huli, binigyan niya siya at ang kanyang sarili ng isang sorpresa. Maraming sinakripisyo sina Wenwen at Mengmeng dahil gusto kanila. Hindi mo man lang alam ang tungkol dito, pero tinuring mo pa rin silang mga anak at kapatid. Gaano sila kalungkot kung malaman nila? Sabi ni Huang Tingting. Sabagay, marami ka ng babae. Kahit na kuya kita, kailangan kong isipin ang dalawa kong matalik na kaibigan. Gayunpaman, hindi nila ako pinakinggan. Buong puso nilang gustong makasama ka. Kahit alam nilang may iba kang babae, kahit na sari-saring kahirapan ang kinakaharap nila, ayaw nilang sumuko. Hinahangaan ko talaga sila dahil dito. Ngayon, umaasa din ako na pareho mong matupad ang mga hiling mo, sabi ni Huang Tingting. Pero, nakita mo ang sitwasyon ko. Nag-alinlangan si Huang Feng at sinabing, kung susundin nila ako, maaaring hindi sila masaya sa hinaharap. Maaaring may nararamdaman sila para sa akin ngayon, ngunit kapag talagang nag-mature na sila sa hinaharap, maaari nilang pagsisihan ang kanilang desisyon ngayon. Alam ko ang tungkol sa iyong sitwasyon, at ganoon din sila, ngunit hindi nila ibig sabihin na sumuko. Pahayag ni Huang Tingting, kung magsisisi ba sila in the future, it's a matter for the future. At saka, naniniwala din ako na kahit hindi ka nila masyadong magugustuhan in the future, hindi sila magsisisi sa desisyon nila ngayon. Kung tutuusin, you are their youth and their first love. Basta kapag wala silang chance na makasama ka, magsisisi sila in the future. Pero, I do treat them as sisters now. There is no love between a man and a woman. I can't accept them just because they like me, right? Sabi ni Huang Feng. Hindi ko hiniling na tanggapin mo sila. Sinabi ni Huang Tingting, gusto ko lang nabigyan mo sila ng pagkakataon at ituring sila bilang mga normal na babae, hindi bilang mga kapatid na babae. Kung magtatagumpay ba ito sa hinaharap, ibang kwento iyon. Hindi sinasadya ni Huang Tingting na pilitin ang kanyang kapatid. Bagamat nangako siya kina Wenwen at Mengmeng na gagawin niya ang bagay na ito, alam din niya na ang ganitong bagay ay hindi maaaring pilitin. Pinakamabuting hayaan ang kalikasan na kunin ang landas nito. Ang pinakamahalagang bagay ngayon ay hayaan ang kanyang kapatid na tretuhin sila bilang mga normal na babae, hindi bilang mga kapatid na babae. Sa ganitong paraan lamang sila magkakaroon ng pagkakataong magtagumpay. Bukod dito, naniniwala si Huang Tingting na hanggat tinatreto ng kanyang kapatid sina Wenwen at Mengmeng bilang mga normal na babae, kung gayon sa mga kondisyon at pagsisikap ni na Mengmeng at Wenwen, ang posibilidad na magkaroon ng magandang resulta sa huli ay napakataas. Ito ay mas mabuti kaysa sa pilitin ang kanyang kapatid na tanggapin sila. Sa kasong ito, walang problema. Sabi ni Huang Feng. Hindi inisip ni Huang Feng na malaking bagay na tretuhin sina Mengmeng at Wenwen bilang mga normal na babae. Kung talagang gusto niyang tanggapin ang mga ito ngayon, baka hindi na niya talaga kayanin. Nang makitang pumayag si Huang Feng, napakasaya ni Huang Tingting sa kanyang puso. Tinupad niya ang pangako niya sa dalawa niyang matalik na kaibigan. Bagamat hindi direktang pumayag si Huang Feng na tanggapin sila, kahit papaano ay nangako si Huang Feng na tretuhin sila bilang mga normal na babae. Isa na itong malaking pag-unlad para kina Mengmeng at Wenwen. Oo nga, nang umuwi si Huang Tingting at ipinadala ang balita sa kanyang dalawang matalik na kaibigan, labis na nasasabik sina Wenwen at Mengmeng. Haha, thank you, Tingting. Best friend ka talaga namin. Basta normal na babae ang treto sa amin ng kapatid ko, naniniwala ako na makukuha ko siya. Natatawang sabi ni Mengmeng. Oo, hanggat hindi kami tinatreto ng kapatid ko na kapatid niya, malaki ang chance namin. Kung tutuusin, pareho naman kaming hindi masama. Sabi din ni Wenwen. Pumayag na ang mga magulang ni Wenwen na payagan siyang pumunta sa Jiangzhou University. Ngayon, handa si Huang Feng na tretuhin siya bilang isang normal na babae. Dalawang masasayang bagay ang nangyari sa isang gabi. Talagang masaya siya ngayon. Ito lang ang kaya kong gawin. Ikaw na ang bahala. Sabi ni Huang Tingting, gayunpaman, sa tingin ko ay napakataas pa rin ang posibilidad na magtagumpay ka. Una, hindi naman masama ang kondisyon mo. Pangalawa, alam na ng kapatid ko ang nararamdaman mo para sa kanya. Bagamat hindi kanya direktang tinanggap, kung tutuusin, iba naman ang puso niya. Malaki pa rin ang bentahe mo. Oo,
Oo, tama si Tingting. Nakangiting sabi ni Mengmeng. I think we can't call him brother in the future. Now that he didn't treat you as his sisters, we can't change the way we address him because of the way we address him, sabi ni Wenwen. Kabanata 2849. Tama, ang mga salita ni Wenwen ay nagpapaalala sa akin, hindi na natin siya tatawaging kuya sa hinaharap. Ito ay isang pagkakataon na ipinaglaban ni Tingting para sa atin ng napakahirap, hindi natin ito maaaksaya. Nagmamadaling pumayag si Mengmeng at sinabing, sina Mengmeng at Wenwen, gaya ng sinabi ni Tingting dati, ay tinawag si Huang Feng na kapatid hindi dahil gusto talaga nilang maging nakababatang kapatid na babae ni Huang Feng, ngunit dahil gusto nilang maging malapit kay Huang Feng. Hindi nila gustong tretuhin sila ni Huang Feng bilang kanyang mga nakababatang kapatid sa lahat ng oras. Sa makatuwid, sa oras na ito, kailangan nilang baguhin ang paraan ng kanilang pakikipag-usap kay Huang Feng at ipaalam sa kanya na hindi na sila maliliit na babae, ni hindi na niya mga nakababatang kapatid na babae. Sila ay mga ordinaryong babae ng opposite sex. Gusto nilang maging babae ni Huang Feng, hindi ang kanyang mga nakababatang kapatid na babae. Ang susunod na problema ay kung paano natin siya dapat ituloy, sabi ni Wenwen. Bagaman hindi na niya kami ituturing na mga nakababatang kapatid na babae, I guess hindi na siya magkukusa para ituloy kami. Kung gusto naming makamit ang aming layunin, maaari lang kaming magkusa na ituloy siya. Oo, pagsang-ayon ni Mengmeng. Pero paano natin siya hahabulin? Wala kaming karanasan sa aspetong ito dati. Panipi, talagang sikat na sikat silang tatlo sa school. Hinabol sila ng maraming batang lalaki, ngunit hindi sila kailanman nagkusa na habulin ang iba. Wala talaga silang karanasan sa aspetong ito. I think it's nothing more than the way the boys usually pursue us. If we switch roles, there should be no problem, Wenwen said with some uncertainty. Kahit na ito ay tila napakamakatwiran, ang mga lalaki at babae ay magkaiba pagkatapos ng lahat. At saka, wala pa talaga silang karanasan sa aspetong ito noon, kaya hindi nila alam kung ang babaeng nagkukusa na habulin ang isang lalaki ay kapareho ng lalaki na humahabol sa isang babae. Dapat pwede, si Mengmeng, na sobrang confident noong una, ay medyo hindi sigurado sa oras na ito. Kung walang ibang babae si Huang Feng sa paligid niya, mukhang hindi masyadong mahirap para sa kanilang dalawa na ituloy si Huang Feng na may sariling kondisyon. Ang susi ay marami ng babaeng nakapaligid sa kanya si Huang Feng, at ang mga babaeng ito ay napakahusay. Kahit kumpara sa kanila, hindi naman sila mababa. Dahil dito, medyo nag-alinlangan at hindi kumpiyansa ang dalawa na puno ng kumpiyansa. Ano bang nangyayari sa'yo? Kayo ay kadalasang napaka-confident. Ngayon pa lang, lahat kayo nagsabi na walang magiging problema. Bakit parang walang tiwala kayong lahat ngayon? Sumali rin si Huang Tingting sa group chat. Noon pa yan. Nung time na yon, iniisip pa lang natin. Ngayon na kailangan na nating kumilos, natural na iba na. Dapat alam mo na para sa mga ganitong bagay, kapag bumagsak tayo, hindi na tayo magkakaroon ng isa pang pagkakataon, Wenwen said. Tama, ang ganitong bagay ay may kaugnayan sa ating magiging kaligayahan. Paano natin hindi pag-iisipang mabuti? Napakahalaga ng bagay na ito. Kahit gaano pa siya ka-confident, mahina pa rin ang loob niya, dagdag ni Mengmeng. Paano ito mabibigo? Lahat kayo ay napakahusay, sabi ni Tingting. Noong una, hindi siya sang-ayon sa dalawa niyang mabubuting kapatid na babae, ngunit ngayon ay kailangan niya silang aliwin at palakasin ang loob. At saka, kahit na mabaigo ka ng isang beses, hindi naman big deal. Basta't magpumilit ka at manggulo sa kapatid ko, siguradong hindi makakapitan ang kapatid ko sa huli. Mukhang may sense ang sinabi ni Tingting, sabi ni Mengmeng. Gagawin mo ba ako? Katulad ng mga lalaking iyon noong hinahabol nila kami. Hindi ba't may inis siya? Kung tutuusin, hindi namin gusto ang mga taong nanggugulo sa amin, sabi ni Wenwen na may pag-aalinlangan. Usually, hindi madaling sumuko yung mga lalaki sa school kung hindi nila hahabulin ng matagal. Sa halip, guguluhin nila sila, na nagparamdam sa kanila na walang magawa at medyo naiinis. Ngayon, kung ginamit nila ang parehong paraan kay Huang Feng, may inis ba ito kay Huang Feng? Paano kaya? Napakaganda at cute mo. Isa pa, hindi ka galit ng kapatid ko. Bakit kanya ayawan? Sabi ni Tingting.
Oo, bata pa tayo at magagandang babae. Hindi niya tayo kamumuhian di ba? Sabi ni Mengmeng. Then from the moment we go to Jiangzhou, we will be more active. If we don't take the initiative now, we might not have a chance in the future, sabi ni Wenwen. Well, yes, we will take the initiative. Hindi ako naniniwala na hindi natin mapapabagsak si Huang Feng. Sabi ni Mengmeng. Pagkatapos namin siyang ibaba, magiging hipag na kami ni Tingting. Good Tingting, call me sisters-in-law, Wenwen said. Umalis ka na, sabi namin noon mag-isa lang kaming mag-uusap. Mabuti pa kaming magkapatid. Sabi ni Tingting, kung gagawin mo yan, huwag mo akong sisihin sa pagsasalita ng masama tungkol sa iyo sa harap ng aking kapatid. Mahal kong Tingting, alam kong mali ako. Hindi ko na uulitin. Mabilis na humingi ng awa si Wenwen. Malaki ang bigat ng sinabi ng hipag na ito. Hindi nila gustong masaktan siya. Oo, Tingting, kung magtatagumpay kami ng iyong kapatid o hindi ay nakasalalay sa iyong tulong. Basta't makikipagtulungan ka sa amin, mas madali kaming magtagumpay, sabi ni Mengmeng. Tingting, aasa kami sa iyo sa hinaharap, sabi din ni Wenwen. Depende yan sa mood ko, pagmamalaki ni Tingting. Damn you, Tingting, kapag hindi mo kami tinulungan, mamamatay ka. Nakakalokong sabi ni Mengmeng. Ang lakas ng loob mong takutin ako. Galit ako, sabi ni Tingting. Yan ang sabi ni Mengmeng, hindi ako, mabilis na sabi ni Wenwen. Okay, Tingting, you are the best. Nagkamali ako. Inamin ni Mengmeng ang pagkatalo. Hindi sincere ang paghingi mo ng tawad, sabi ni Tingting. Masayang nagkwekwentuhan ang tatlong babae, sa maliit na grupo nilang tatlo, hanggang sa gabi na. Kinabukasan, hindi na bumangon si Tingting hanggang tanghali. Tinuwanan siya ni Huang Feng. Matapos malaman ang resulta, tuluyan na niyang pinakawalan ang sarili. Si Huang Feng at Huang Tingting ay nanatili sa bahay ng ilang araw, at pagkatapos ay handa na silang bumalik sa Jiangzhou. Pagkatapos ng lahat, ang base camp ni Huang Feng ay naroon ngayon. Bagamat marami sa kanyang mga ari-arian ang inalagaan ng iba at hindi niya kailangang mag-alala tungkol sa mga ito, may ilang mga bagay na kailangan pa rin niyang regular na malaman. Magsusumbong din sa kanya ang mga nasasakupan niya. Sa makatuwid, hindi siya maaaring manatili sa kanyang bayan ng masyadong mahaba. Bagamat nag-aatubili ang kanyang mga magulang na palayain siya, naiintindihan nila. Sa pagkakataong ito, bilang karagdagan sa kanyang kapatid na si Huang Tingting, bumalik din si Huang Feng sa Jiangzhou kasama sina Mengmeng at Wenwen. Kanina pa pumayag si Mengmeng. Tungkol naman kay Wenwen, dahil pinag-isipan na ito ng kanyang mga magulang, at papasok pa rin si Wenwen sa universidad sa Jiangzhou, hinayaan na lang nila siya na sumama sa kanila. This time, hindi na nila napigilan. Ito ay natural na nagpasaya kay Wenwen. Sa wakas, maaari na siyang umalis ng bahay, pumunta sa Jiangzhou, at manirahan kasama si Huang Feng. Sa ganitong paraan, maaaring magsimulang kumilos sila ni Mengmeng. Kung mas maaga silang kumilos, mas maaga silang magkakaroon ng pagkakataon na makamit ang kanilang layunin. Sa kotse, hindi tinawag ng dalawang babae si Huang Feng na kapatid gaya ng inaasahan. Dahil dito, medyo hindi komportable si Huang Feng, ngunit alam niya kung ano ang iniisip nila, kaya hindi siya nagsalita. Kabanata 2850. Alvin, magpahinga ka na, sabi ni Bernard kay Alvin na nagte-training pa. Ang kanyang mga mata ay puno ng ginhawa at pagkabalisa. Sa panahong ito, si Alvin ay nagsasanay ng husto araw-araw, mula sa pangunahing labanan hanggang sa pagbaril hanggang sa mecha simulation. Hindi niya binibitawan ang anumang pagkakataon upang mapabuti ang kanyang lakas. Dahil sa pag-aalaga ni Bernard, hindi na kailangan pang magtrabaho ni Alvin sa kusina. Ayaw niyang mag-isip ng ibang bagay kaya bukod sa pagkain at pagtulog araw-araw ay ginugol niya ang natitirang oras sa pagsasanay. Hindi nagkamali si Bernard. Talagang napakalakas ng talento ni Alvin. Sa loob lamang ng maikling panahon, ang kanyang mga kakayahan sa lahat ng aspeto ay lubos na umunlad. Kumpara sa ilang buwan na nakalipas nang una siyang pumasok sa kampo, para siyang ibang tao ngayon. Gayunpaman, sa kaginhawaan ni Bernard, hindi nasisiyahan si Alvin. Sa halip, mayroon siyang mas mataas na mga kinakailangan para sa kanyang sarili. Hindi siya nagpahuli sa kanyang pagsasanay araw-araw.
Kadalasan, kailangan siyang pilitin ni Bernard na magpahinga bago siya magpahinga. Sa makatuwid, ang ganitong uri ng intensity ng pagsasanay ay nagpasakit sa puso ni Bernard. Ngayon, hindi na si Alvin ang hindi kilalang sundalo sa kusina sa kampo na ito. Ang kanyang figure sa pagsasanay ay madalas na lumitaw sa field, kaya ang mga sundalo sa kampo ay pamilyar na sa kanya. Kasabay nito, pagkatapos ng ilang palitan, ang mga sundalong ito na orihinal na ipinagmamalaki ni Alvin ay puno ng paghanga sa kanya. Sa simula, hindi nila kalaban si Alvin. Pagkatapos ng lahat, ang kampo na ito ay hindi pangkaraniwan. Ang mga sundalong nasa loob nito ay pawang mga elite at napakalakas. Walang sistematikong pagsasanay noon si Alvin kaya normal lang na hindi niya matalo ang mga sundalong iyon. Gayunpaman, sa paglipas ng panahon, nagulat ang mga sundalong iyon nang makitang lalong nahihirapan silang talunin si Alvin. Sa huli, nanalo at natalo pa sila ni Alvin. Ngayon, napakahirap para sa kanila na talunin si Alvin. Ang nakakatakot pa ay nalampasan sila ni Arwen sa lahat ng aspeto. Hindi sila natalo kay Arwen sa isang aspeto, kundi sa lahat ng aspeto. Maging ito ay individual na labanan, kompetisyon sa pagbaril, o simulate na labanan ng mecha, lahat sila ay ganap na nalampasan ni Arwen. Ito ay talagang mahirap tanggapin. Kung nalampasan lang sila ni Alvin sa isang aspeto, ayos lang. Masasabi lamang na napakatalino ni Alvin sa aspetong ito. Gayunpaman, nalampasan sila ngayon ni Alvin sa lahat ng aspeto. Hindi kaya si Alvin ay may napakataas na talento sa bawat aspeto. Tila walang ibang paliwanag maliban dito. Gayunpaman, sa mundong ito, mayroon bang sinumang may ganitong kakilakilabot na talento? Bukod dito, siya ay isang sundalo sa kusina. Siyempre, sa kampo na ito, wala nang magtuturing kay Arvin bilang isang ordinaryong sundalo ng cookhouse. Sa katunayan, siya ay naging layunin ng pagsamba at pag-aaral mula sa maraming bagong recruit. Gayunpaman, bilang taong sangkot, hindi nasiyahan si Alvin dito. Nandito na. Pinunasan ni Alvin ang pawis sa noo at dahan-daang tumigil sa ginagawa. Tumingin siya kay Bernard ng may paghanga at pasasalamat. Dati, pakiramdam ni Alvin ay hindi simple si Bernard. Kung hindi, ang pinakamataas na commander sa kampo ay hindi magiging magalang at magalang kay Bernard. Gayunpaman, nang magsimula siyang tumanggap ng buong pagsasanay ni Bernard, napagtanto niya na bagaman inaakala niyang napakalakas ni Bernard, minamaliit pa rin niya ito. Napagtanto ni Alvin na si Bernard ay talagang isang henyo na alam ang lahat. Dati, inisip lang niya na si Bernard ay napakaalam sa marksmanship, napaka-talented, at napakataas ng standard. Gayunpaman, sa patuloy na pagtuturo sa kanya ni Bernard, napagtanto niya na si Bernard ay hindi lamang marunong sa pagmamarka kundi pati na rin sa iba pang aspeto. Gayunpaman, ang gayong tao ay talagang isang sundalo sa kusina dito. Dahil dito hindi maintindihan ni Alvin. Gayunpaman, kahit na hindi niya maintindihan, ito ay malinaw na isang magandang bagay para sa kanya. Napakabait ni Bernard sa kanya. Kapag tinuruan niya siya ng kaalaman, sinabi rin niya sa kanya ang lahat ng nalalaman niya at napaka-attentive. Dahil dito, labis na nagpapasalamat si Alvin sa kabilang partido, at mas natuto siyang masigasig. Kinasusuklaman niya na hindi siya makakain at makatulog araw-araw, at ginugol ang lahat ng kanyang oras sa pagsasanay dahil alam niya na ang Blazing Wind Nation ay hindi susuko ng ganoon kadali. Bagamat wala silang ginagawa sa panahong ito, hindi naglakas loob si Alvin na magpabe. Kailangan niyang pagbutihin ang kanyang lakas sa lalong madaling panahon, upang maprotektahan niya ang kanyang sariling buhay kapag dumating ang panganib. Alam kong napakasipag at seryoso ka sa pagsasanay, pero ang pagsasanay ay hindi isang araw o dalawa. Dapat mong bigyang pansin ang pahinga. Kung hindi, ang iyong katawan ay babagsak at ang lahat ay magiging walang kabuluhan, sabi ni Bernard kay Alvin. Hindi rin inaasahan ni Bernard na darating ang araw na magpapayo siya sa iba na magpahinga kundi magsanay. Dapat malaman ng isa na noong siya ang taga-subaybay ng klase, palagi siyang mahigpit at palaging hinihimok ang kanyang mga nasasakupan na magsanay ng husto. Noon lamang sila makakaligtas sa mapanganib na larangan ng digmaan. Gayunpaman, ngayon ay gusto niyang magpahinga pa si Alvin. Ito ay maaaring mga hulugan lamang na si Alvin ay masyadong mulat sa sarili at masyadong masipag.
Ipinaramdam nito sa kanya na masyadong nakakapagod ang pagsasanay at kailangan niyang magpahinga. Alam ko, sabi ni Alvin. Natatakot din ako na ang mga taong iyon mula sa Blazing Wind Nation ay darating muli sa aming kampo. Sa oras na iyon, magkakaroon ako ng higit na kakayahang protektahan ang aking sarili at hindi umasa sa iba at makapinsala sa iba. Noon pa man ay iniisip ni Alvin ang pagkamatay ng kanyang mga kasama. Naniniwala siya na kung siya ay mas malakas, hindi niya kakailanganin ang mga kasamang iyon upang kumilos, at hindi niya sila sasaktan. Ang lahat ng ito ay dahil hindi siya sapat na malakas. The deaths of those people have nothing to do with you. You don't have to keep feeling guilty. You can only Blazing Wind Nation, Bernard said. Alam ni Bernard na mula noong huling insidente ng kidnapping, labis na nakonsensya si Alvin sa pagkamatay ng kanyang mga kasama. Dahil dito, naramdaman ni Bernard na mabuting tao si Alvin. Gayunpaman, ayaw niyang patuloy na magpanggap si Alvin. Maaapektuhan nito ang kanyang ugali at mood, na hindi makabubuti sa kanya. Siyempre, hindi naman lubusang nakalimot si Bernard sa bagay na ito tulad ni Alvin. Si Bernard, na walang magandang impresyon sa Fiery Wind Country, ay naalala rin ang bagay na ito. Kung may pagkakataon, tiyak na maghihiganti siya sa mga taong iyon mula sa Fiery Wind Country. Umaasa siyang magagawa rin ni Alvin. Gayunpaman, hindi niya dapat masyadong isipin ang bagay na ito bago maghiganti. Makakaapekto ito sa kanyang buhay.